Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang sahabi na nakainom ng alak. Sahabiyun jalil sharib al-khamar. No? Isang sahabi na nakainom ng alak. At yung sahabi na ito, pagkatapos niyang makainom ng alak, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung ginawa niya? Dapat natin itong maunawaan. At bago natin ito ipaliwanag, ano ang hukom, ang hatol ng Islam sa pag-inom ng alak? Ito ay kabira min al-kaba'ir ad-dunub, kabilang sa mga malaking kasalanan, ang pag-inom ng alak. Pero ang tanong, papaano inayos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tao na ito? Ano ang naging kalagayan ng mga sahaba nung malaman nila ang sahabi na ito na nakainom ng alak? Ang ilan sa mga sahaba, mga kapatid, nagmura, nagsalita ng hindi maganda sa tao na ito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung naging kanyang mawqif dito? Tahimik lamang ba siya nung nagmura yung mga sahaba? Nung nagsalita ng hindi maganda? Hinayaan niya lamang ba yung mga sahaba? O di kaya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinang-ayunan niya yung mga sahaba na murahin yung tao na ito? Hindi. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, wallahi, sumumpa siya kay Allah na yung tao na ito, annahu yuhibbullah wa rasulah. Yung tao na yan, minamahal niya si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang tanong dito, mga kapatid, papaano inayos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tao na ito? Isa sa mga aral na makukuha natin dito, mga kapatid, ang pag-aayos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga taong nagkamali. Dahil ang mga sahaba, tao lamang sila tulad natin. Kaya nga mayroong tinatawag na mu'alajatul akhta, no? Yung pag-aayos ng mga pagkakamali. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqaf ma'a hadha ar-rajul, no? Kumbaga kasama niya yung lalaki na ito. Ibinigay sa kanya yung hatol ng pag-inom ng alak, yung parusa, ngunit hindi niya ito tinaboy, hindi niya ininsulto, hindi niya ipinahiya. Ang ibang tao ngayon, mga kapatid, kapag nagkamali ang isang tao, ang iyong kapatid, ang turi sa'yo parang hindi ka Muslim. Parang kaaway ka. Yung mag-asawa, pag nagkamali mag-asawa, parang hindi niya asawa. Iinsultuhin, papahiyain, mamaliitin. Ganon din yung mga magulang. Pag nagkamali yung anak, ipapahiya sa harap ng kapwa niya, sa harap ng kanyang mga kapatid. Mga kapatid, mayroong paraan ang pagtutuwid ng kamalian. Lahat tayo nagkakamali, ako nagkakamali, ikaw nagkakamali. Kullu bani Adam khata'. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng anak ni Adam ay nagkakamali. Ngunit papaano mo itutuwid ang pagkakamali na yan sa iyong sarili? Pagkatapos ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam sa ating mga nagkakamali, yaong nagbabalik loob kay Allah, pagkaraan makagawa ng kasalanan. Kaya naman, mga kapatid, kung ang iyong kapatid nakagawa ng pagkakamali, ang unang hakbang na iyong gagawin, payuhan siya. Yan yung role mo bilang isang Muslim. Yan ang inutos sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sino man ang makita sa inyo ng kamalian, baguhin niya sa pamamagitan ng kanyang kamay. Utos. Ano yung utos sa atin? Baguhin sa pamamagitan ng ating kamay. Hindi siraan, hindi ipahiya, hindi maliitin, hindi ibagsak yung ating kapatid na nagkamali. Baguhin sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kung hindi niya kaya, sa kanyang dila. Kung hindi niya kaya, sa kanyang puso. Yan yung role mo. Payuhan mo. Ad-dinu nasiha, ang rayong Islam ay pagpapayuhan. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ang sabi ni Allah, magpaalala ka o Muhammad sapagkat ang pagpapaalala ay nakapagbigay pakinabang sa mga Muslim. Ito yung goal natin. Hindi yung mamahiya kapag nagkamali. O di kaya hanapan mo ng butas ang iyong kapatid. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may tao na nakapagzina na gustong pagtakpan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggat sinabi niya pa, may baliw ba yung tao na yon? Yung umamin na nakagawa ng zina. Ya Rasulullah, nakagawa ako ng zina. Tapos sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may depresya ba yung utak niyan? Kumbaga, gumagawa ng paraan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para makapagtauba siya. Para hindi maibigay sa kanya yung had na tinatawag. Hindi siya ma-stone to death. Hanggat 3 beses ito umamin, yung lalaki na ito. Gustong pagtakpan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung tao na yan, dahil sa siya ay nagkamali. Sa panahon natin ngayon, kapag meron tayong kapatid na nagkamali, gusto ba natin pagtakpan yung ating kapatid? O di kaya, pag may nagkamali, post ka agad sa social media, fulan, ganito.
Hindi ganyan yung kapatiran, mga kapatid. Ang kapatid mong Muslim, kapatid mo yan. Huwag mo siyang ituring na iyong kaaway. Hindi mo siya kalaban, kapatid mo. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay pugay sa atin, sa iyo. Ang sabi niya, innamal mu'minuna ikhwa. Kapatid mo siya. Tunay na yung mga sumasampalataya, sila ay magkakapatid. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na magkakapatid. Kaya ngayon, ano yung goal mo bilang isang Muslim kapag may nagkamali, nagkasala? Ituwid mo, payuhan mo, paalalahanan mo, at gumawa ka ng paraan na siya ay mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung goal mo. Hindi kapag may nagkamali, lalo mo siyang papabagsakin. Matutuwa ka kapag siya nagkasala. Hindi ganyan yung Islam, mga kapatid. Ang Islam, pagtutuwid. Ang Islam, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sifa, katangian ng mga magkakapatid, kalbunyan. Para tayong isang haligi. At ang magkakapatid parang isang katawan na kapag nagkamali, kapag nasaktan ng isang bahagi ng katawan, masasaktan ng buong parte ng katawan. Yan yung magkakapatid, mga kapatid. Kaya naman, magpayuhan tayo, magpaalalahanan palagi, dahil ito ang utos ng ating pananampalataya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.